Uulitin ko po mga kababayan ko. Bago natin simulan at bakbakan ng topic na to patungkol sa bilyar, ano ho? Meron ho kasing balita na ang mga bilyar daw po ay nakuha ang kanilang pagyaman nang wala daw pong inaargabyado, wala daw pong maling ginagawa at wala daw pong kahit anong maling ginawa para sila ay yumaman. Ang tanong, naniniwala ba kayo na sa malinis na paraan ang mga bilyar kaya yumaman? As in na to general to walang kinamkam na lupa, walang binuli, walang inuto para makakuha ng lupa, walang kahit anong naargabyado patungkol sa pagkakaroon ng mga napakaraming lupain. Naitanong lang. Kasi parang ako para sa akin, hindi ako naniniwala kasi talaga eh. Subscribe na agad. Ito with due respect po kung marinig man ng mga bilyar to, pag tinatanong po o makakakwentuhan mo ang mga taga Las Piñas, sa lugar nyo, Parañaque, mga ganyan, at ibang probinsya, meron pa nga balita at yung pinuntahan pa mismo na trending ni Cynthia Villar, no? Alam nyo mga bilyar, maraming nagsasabi na kayo po land grabber. 'Di ba? At talaga pong, sabihin na natin, napapayag, ibenta yung lupa kasi nga nagipit. Kasi nga na kumbaga parang tawag dito, naipit na. Oo, parang na corner na, no choice na, parang binulag sa pere, mga ganun, 'di ba? Oh. Kaya hindi ho kami naniniwala na ang pagyaman nyo, nakuha nyo yung lahat yan sa malinis na paraan, lalo na yung mga lupain nyo. Marami nga nagreklamo at marami nagtataka. Biruin nyo, yung mga lupa na tawag dito, agricultural land, na okay pa, na talagang masasakahan, magugulat ka na lang hindi na pwedeng sakahan. Bakit? Nabili na eh. Tapos hindi na siya pwede kasi dahil pangit na daw yung lupa. Basta, dito direct sa Quezon Province, Lucena City, salot siya mga bilyar. Lagi kaming walang tubig. Kita nyo pa bukod pa yung prime water nyo, mga putang ina nyo Tapos ang lakas nyo magsabing kayo nako. Eto muna mga kaiksena. Sipag at tiyaga. Yan. Sipag at tiyaga. Sabi ni Dictus Rex, agricultural lands ginawang Camellia Homes, 'di ba? Tapos si Cynthia Villar pa yung sa agriculture, 'di ba? Committee, may ganun siyang kineme-eme. At isa nga siya sa tawag dito, yung nag-amyenda ng isang batas na kung saan yung NFA nawala ng pangil, na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ibinalik. 'Di ba? Ibinalik yung kapangyarihan ng NFA. Sa panahon ni Digong yung ginawa ni Villar. Mabalik tayo. Sipag at tiyaga. Sabi, ipinagtanggol ang legasiya ng ama laban sa paratang ng korupsyon. Sino? Si Camille Villar. Pinagtatanggol niya yung kanyang pamilya at kanyang angkan na wala daw silang korupsyon, wala daw silang mga inargabyado o maling ginawa sa buong buhay nila. Wow. Tangina nyo. Subscribe na agad. Dito nga lang makinig kayo Dito nga lang sa comment section ng live stream na to, ang daming nagko-comment dito kung anong ugali ng bilyar sipag at tiyaga sa panggigipit ng lupain. 'Di ba? Tigilan nyo yung katarantaduhan nyo, mga bilyar. King ina nyo. Huwag kayo magmalinis. Yan talaga hindi naman ako nagsasabi. Halos lahat ng mga kababayan natin ang tingin at ang tawag sa inyo at yung mismong mga nakuwanan nyo ng lupa, land grabber talaga kayo. Ito na, pakinggan muna natin itong balitan to Walang nakaw lahat. Walang nakaw. Walang nakaw daw. Pinaghirapan. Pinaghirapang alin? Ilan grab. Pinagnakawang gipitin yung mga magsasaka. Villar City sa Cavite. Direk, alam mo bang si Lauren pala ang hiningi ng kondisyon kay BBM kung lilipat siya kay Win? Dapat tanggalin si Recto at Garin. Ang kapal naman na mukha ni Lauren Legarda.
O, tuloy tayo. Saan ka na muna? Huwag natin ipasok yung topic na hindi dikit dito, ha? O, game. Yan daw para kay Senador Camille Villar ang pinanggalingan legasya ng kanyang ama na si dating Senador Manny Villar. Diba? Sipag daw ang puhunan ng business tycoon para maging third richest Filipino. Sipag. Lolo mo. Sipag pala. Narito ang Agenda Weekend Report ni Remus Macasero. Asar na asar talaga ako sa pagmumukha nitong putang inan to. Boom! Oo. Kasi mga kaiksena, hindi pa nagiging senador yan. Malayo pa, as in, taon pa. Dito sa lugar namin sa Rizal, talagang nagkalat na yung pagmumukha nitong putang inan to. Ito, itong babaeng to. Hindi pa siya buntis siguro nun. Medyo payat pa siya. Boom! Sabi ko, sino putang inan tatakbo to? Sabi kong ganon. Ano to, dadalihin mo kami sa ingat sa biyahe? Tang inan to. Nagkalat ang pagmumukha niya eh. Tapos, lumipas ang siguro mga 6 months, 7 months. Napunta naman kami ng nagbakasyon kami sa Cebu. 'Di ba? Nagla-live ako doon. Sasabi ko sa inyo, nagkalat ang pagmumukha nito ni Camille Villar at ni Bongo. Lahat sila parehas, puro ingat sa biyahe. Ang dami. Kahit kasulok-sulukan na napupuntahan naming tourist spot sa Cebu, sa kalsada, yung pagmumukha nitong putang inan to nakakaasiw, nakakasawa na. Boom! Wala pang wala pang 3 poste. Pangalawang poste pa lang, mayroon na naman mukha niya. Kabilaan. Ang daming pera, di ba? Oh. Biruin yung aga-aga pa, nangangampanya na. Oh, kung tutusin, hindi naman nanalo yun eh. Kasi ganito lang ginamit niya, no? Kapal ng mukha nito eh. Ano bang alam nito? 'Di ba? Ni hindi nga makapag-file o man lang makagawa ng batas tong hindot na to. Kahit mag-amyenda man lang, kahit makisiksik man lang siya sa isang batas ng isang senador, wala nga tayong mabalitaan dito eh. 'Di ba? Parang nagbabayad lang tayo ng inutil sa Senado. Parang ginagawa yan dun. Oh, papalaki lang ng yan. 'Di ba? Oh, tuloy na daw? Pati piyesta direct, walang patawad, meron tarpaulin. Direct tropa pa talaga sila sa Legarda since ang ama niya close ni Manny Villar. Oo. Okay, tuloy natin. Dahil po Father's Day celebration ngayon. Oh, huwag na pagtanggol yung tatay mo. Oh. Naaalala ko po syempre, ang aking sariling papa. Natural, tatay mo yun. Ano tatay ko? Kung tatay ko yun, malamang hindi ganito buhay ko. Baka politiko rin ako. Tsaka hindi namin naangkin yung tatay mo. Sa isa-isa na yung tatay mo. Bulok. Oh. Na si Senator Manny Villar. Nais ko pong ipaalala ang storya ng aming pamilya. Oh, wag na. Yan ang hindi magandang pakinggan, Yung nagpipiling malinis, yung nagpipiling mga mabubuting tae, kahit hindi naman talaga. Diyos ko. May nargabyado nga kayo eh. Marami. Yung latest nga lang, mga kababayan ko, yung mismong pinuntahan pa ni Cynthia Villar, sinira yung mga pananim, dinaanan ng bulldozer, dinaanan ng backhoe. Alam niyo yun, yung nag-trending, 'di ba? Maraming ang galit sa pamilya mo, sipag at tiyaga, tampalasang ka rin eh, 'di ba? Ay, thank you po, Ma'am Tericel man. Happy. Thank you po. Okay, tuloy natin tong kalapastanganan nito. Direct pass na yan, kadiri at nakakataas ng high blood. Hindi, kailangan natin itong panoorin at ipakita sa taong bayan at salagin natin yung mga kasinungalingan nilang pinapakalat. Kasi nga, ang sabi, wala daw silang naaargabyado. Di ba? Wala pa nga tayo sa prime water, sa lupa pa lang tayo nagkikwentuhan eh. Paano pa yung prime water? Impacto yung mga perwisyo yun eh. Saan ka nakakita ng prime water, lumalabas, lumot? Tapos sa mahal-mahal ng bayarin mo, 'di ba? Tas lagi pang walang tubig. Bayad ka ng bayad, wala naman serbisyo. Ano 'yun, hindi na nga argabyado? Putang ina nyo. At ng aming buhay at ng buhay ng aking papa na nanggaling siya sa hirap at lahat po ng pinundar niya
ay nanggaling po sa sipag at tiyaga. Wow, bakit pinagtatanggol, te? Ano, dahil may issue kayo. Anong issue, Direk? Issue nila ng pagharang doon sa LRT. Yan ang problema sa inyo. Yan, di ba? Nakakaloka, oh. Yan. Yan. Uy, sarap. May nag-message lang. Pakisabi po, Ma'am Therese Hellman, Happy Father's Day kay Tito. Yan. 'Di ba? Oo, Father's Day. Pero bakit kailangan niya pang ikwento? 'Di ba? Yung tatay niya. Pwede naman sabihin na lang ng Happy Father's Day sa tatay ko. Tatay mo 'yun, hindi namin angkinin. Kaso kailangan niya pang i-build up. Kailangan niya pang puriin. Kasi nga ho, meron silang issue ngayong hinaharap. Oo. At wala naman kasing naniniwala sa kanila na sila po ay malilinis na tao. Na sila po ay walang naaargabyado, wala mang kahit ano pong masamang ginawa. Walang naniniwala dyan. Oo. Hindi po yan nakaw. Buong buhay. Oo. Ibinahagi Hindi daw nakaw. at pinagtanggol ni Senator Camille Villar ang legasiya ng kanyang ama at pamilya. Nangunang senadora Uy! Nakikita nyo na ba ang itsura niya pagtanda? Yan na, oh. Wala, mag-ina kasi. Pero ibig ko sabihin, look alike, no? Talagang ang magiging itsura ni Camille, yung nakapula. Pag lumakad, nakatabingi. Diba? O sabi nga ni Chris Angel, wala naman nagtatanong, binibida mo pa yung tatay mo. Boom! kasama ang kanyang inang si dating Senator Cynthia Villar sa pagbibigay pugay sa mga haligi ng tahanan sa Las Piñas Fun Run for Tatay. Inang yan. Las Piñas ang daming ang galit sa inyo, daming ang nagreklamo hindi naman lahat ng mga constituents nabibigyan nyo ng maayos na trato. Siguro yung mga mayayaman, yung mga may kaya sa Las Piñas, yan. Pero yung nasa may bandang squatter part, sana inayos nyo man lang, no? Sana man lang, ginawa nyo na maayos na, tawag dito, kahit hindi sa subdivision style, maayos nyo sana yung mga bahay-bahay doon. Tinulungan nyo sana yung mga kababayan natin, hindi parang squatter style doon sa Las Piñas, sa may, ano nga lugar to? Basta, nalimutan ko ng pangalan ng lugar na yun Oo. Inisa ng Villar Foundation ang aktibidad bilang advance celebration ng Father's Day, kung saan sila nagpaabot ng mensahe. Ako po ay nagpapasalamat sa kanila dahil magandang reason ang mga father dumadating. That means they're really serious about their role as father. Yung iba, maraming may kasama pang anak kasi they'll do I think dancing competition with their children. Humigit kumulang 4,000 kalahok Yan sinusuka kayo sa Las Piñas. Kita mo? Oo. Hindi, di ba yung lugar na kung saan maraming mga, kung tawagin nga na squatter side ng Las Piñas. Kung tutuusin, pwede naman nilang ayusin yung lugar para hindi sabog-sabog o hindi ganun yung daanan napakaliit pag nagkasunog, di ba? Doon pa rin yung mga kababayan natin pero ayusin yung hatian o yung way, kalsada, may makakapasok na sasakyan. As in, sasakyan talagang kahit bombero, kasya. Yung iba kasi hindi. Kaya pag nagkasunog, di ba? Sa moonwalk, direct, grabe. Lahok naman ang bumangon ng maaga at nagsuot ng kanilang running shoes. Hindi para pumasok sa trabaho, kundi para makiisa sa masayang bonding experience na ito. Pinatunayan ito ng 81 years old na si Tatay Victorio. Sana kung basta kaya ng katawan, kung ano ang nagawi anong sa inyo katawan, tuloy nyo lang. Kasi kung hihinto mo, minsan naghihinto ako parang yung joints ko nasikip. Sabi nga galaw-galaw para hindi pumanaw.
Nagdaos din ng group dance competition para sa mga tatay at kanilang mga anak na nagsilbing magandang paalala na kailangan din ng mga tatay na alagaan ang kanilang sarili upang mas lalong maalagaan kanilang mga mahal sa buhay. Nagkamit ng cash prize at medal ang top 3 finishers at mga nanalo sa fun run competitions. Umuwing may ngiti, pawis at mas matibay na samahan ng mga tatay at kanilang pamilya sa pagtatapos ng Las Piñas Fun Run for Tatay. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionario News Channel. Ang galing ano? Eto yan kasi mga kaiksena. Kaya sila ganyan na nagiging tawag dito defensive. Defensive sila. Dahil dito. Yan. Maring Susan. Ano bang meron kasi? Iimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang umano'y pagharang ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar sa LRT-1 Cavite Extension Project. 'Di ba? Panghaharang. Kailan pa ba yan? Anong year yan mga kaiksena? Sino ang DPWH Secretary that time? Boom! Sana matagal nang tapos itong proyekto na to pero may humaharang. Di umano ayon sa balita. Sino ite? Kaya naman pala ngayon bida-bida sila Kesyo mabuti ganyan, may pautot-utot pa silang para pampalubag loob pero alam ng tao kung gaano kayo kaswapang. 'Di ba? Binanggit yan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang panayam. Sabi ni Remulla, dapat ay umabot na ngayon sa Cavite ang LRT-1 pero hindi nangyari dahil nais umano ng mga Villar na dumaan ng proyekto sa C5 kung saan mayroon silang lupain. Ay, ang galing naman. Subscribe na agad Sa isa pa, channel na laging may aral. Meron pa akong napanood last year sa isang balita mga kaiksena. Sino kaya may alam nito? Hi Tita Hilda, maraming salamat po. Thank you po sa pagbati and thank you sa panonood. Tawag dito. Sino makakaalala nito? Pakisabi sa akin Merong isang, actually hindi naman siya bypass road, pero may dahil sa dahil sa flood control project. Okay? Yung flood control project na yan, mga kaiksena, imbis na malawak at maganda yung magiging proyekto ng flood control, committed. Bakit? Kasi pinilit nila na idaan yung kalsada na yon doon sa subdivision nila para ang mag-benefits yung subdivision. Boom! Sino nakakaalala nun? Tignan nyo kung gaano ka putang ina... Ay, sorry. Kapamura talaga ako nang wala sa oras Kasi nakaka-high blood Sino may alam nun? Yung, di ba, tulay? O, tag dito? Ilog. So, kapag yan, may flood control project, pag malupit na flood control yan, malawak. Diba? At yung nung magkabilang gilid, malawak yan. Pero committed. Bakit? Ipinilit ilagay na magkaroon ng daanan doon papunta sa kanilang subdivision. Boom! Saan yan? River Drive. Nakalimutan ko Tignan nyo kung gaano kagahaman yung mga putang inang yan. Kaya hindi malabo itong sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla na dapat sana matagal nang tapos yung proyekto na yan sa LRT at na mahaba na ang natapos, hindi matapos-tapos dahil hinaharang ang gusto doon sa C5 padaanin. Di sino naman na makikinabang? Yung kanilang subdivision para pagka ibinenta nila yung kanilang mga bahay doon, pang-engganyo nila. Malapit na kasi LRT, malapit na. 'Di ba? Putang nako, mga gahamang kayo talagang hayop na yan. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Yung sinasabi ko, yung balita no nakaraan taon yun. Kumbaga, kaya ako binabalik, yun ang patunay at katibayan na mahilig talaga sila na dapat yung gagawing proyekto ng gobyerno ma-benefit sa kanilang mga subdivision, kung ano mang mga establishmento na meron sila o property,
para mas lumaki yung value nung ibinibenta nilang bahay, lupa, subdivision, kung ano pa. Boom! Ito, pakinggan nyo ng buo ulit. Makinig ha. ang LRT-1 pero hindi nangyari dahil nais umano ng mga bilyar na dumaan ng proyekto sa C5 kung saan mayroon silang lupain. Sa isang pahayag, itinanggi ni Senador Mark Villar ang umano'y Siyempre, aamin ka ba? Di ba? Siyempre, di ka aamin. Kasiraan nyo talaga yan. panghaharang sa proyekto. Iginiit niya na hindi niya ginagamit ang kanyang posisyon sa pansariling interes at bukas siya sa investigasyon. Sagana ka lang sa ganyan. Bakit binawi yung kaso nyo sa maleta o yung pangalan nyo sa maleta nung kayo tumambling papunta kay Kawatano? No? Hindi ako, uminiwala kayo na Diyos ko, kilala na kayo mga bilyar sa ugali ninyo at sa style ninyo kung paano kayo pagdating sa ari-arian nyo, ganun kayo kagahaman. Boom! Naku, mahaba kasi interview na meron ako dito. Reso sa anantalang LRT1 Cavite Extension. Kaya lang mga 25 minutes to, kaya sa susunod na lang natin himayin yan. Wala pang pahayag kaugnay niyan. Si Senadora Camille Villar, 2019 nang simulan ang konstruksyon ng LRT1 Cavite Extension Project. 2019 sinimulan. Ang petsa na. Pero na! Like, share, subscribe na agad. Sino presidente ng 2019? Sino DPWH Secretary 2019? Ako ba? Ako ba presidente? Ako ba Secretary DPWH? Sino? Di ba si Digong? Secretary sino? Sino? Si Villar. Boom! Bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, hindi nyo kayo maloloko, mga Villar. Tang-inumin nyo. At inaasahang matatapos sa 2031. November Biruin nyo, paano mag-move yan? O paano pa-progress yan kung ganyan palang ginagawa ng mga hindot na yan? 2024. Ano daw? Nabubulok na nga yung mga nasimulan dun. Nako, sasayang na naman. Popondohan na naman yan. Kaya nga, eto mga kaiksene, yung mga sa dami ng flagship project ni Duterte, ilan lang ang natapos? Di ba? Merong natapos pero hindi naman flagship project. Yung iba doon, proyekto ng halimbawa ng Pagcor ba yun? Basta gaming KMM na inaangkin ng mga didilis. Diba, ilan lang ba? Siyam? Sa 100 plus, siyam yata lang ang natapos. Tas ang utang natin, ang inutang ni Digong sa panahon niya, 7 point something o 8 trillion, ganyan. Correct me if I'm mistaken, pero, diba? Asa na yung mga bagay na pinag-utang o mga proyekto? Ang daming na tenga ni Digong. Tapos sabihin nila, build. Ang ina nyo. Nang buksan sa publiko ang mga istasyon ng unang phase nito. Sana man lang matapos na Paano matatapos? Hinaharang. So, maliwanag tayo mga kaiksena. Naniniwala kayo sa mga bilyar? Pakisagot na lang. Pero na! Like, share, subscribe na agad.